Gusto mong magbakasyon, pero hindi mo maiwan ang computer shop business mo at saka yung sideline mo ngayon na which is as a computer technician dahil kapag wala ka sa negosyo mo, feel mo hindi siya tatakbo. Paano kung sasabihin ko sa iyo mga boss na hindi naman talaga ang negosyo mo ang may problema? Actually, nasa sayo ang problema. Ikaw na may-ari, ikaw na business owner, baka kasi hindi mo lang nilagyan ng tamang sistema ang negosyo mo, kaya hindi mo siya maiwan-iwan. So this video nga pala ay para sa mga computer shop owners, sa mga computer technicians, at sa lahat ng mga negosyante na malaki talaga yung problema nila sa negosyo nila dahil hindi man lang nila maiwan-iwan at hindi nila magawa yung mga gusto nilang gawin sa buhay dahil ubos lahat ng oras nila sa kanilang mga negosyo. Isa ka sa kanila, dapat mo talagang tapusin yung video na to dahil after nito malalaman mo ang tamang sagot at tamang gawin mo para tumakbo yung business mo kahit na wala ka. So sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin mga boss, no? Ako nga pala si Roger Silvido. I am the founder and owner of Blue Arm Computers. At meron na po akong 5 taong experience sa pagpapatakbo ng computer shop business na merong sistema talaga. Share ko lang sa inyo mga boss, no, na meron akong masalimuot na experience about sa system na yan. And ito ay patungkol sa payables. Ang story kasi niyan mga boss, meron kaming isang supplier na meron silang consignment sa amin. So ayun, since naka-spreadsheet lang kami, so kumbaga meron silang nilagay na item sa shop namin and then saka na lang kami magbabayad if meron kaming nabenta sa kanila. Ang problema kasi doon mga boss, merong transaction doon na hindi siya na-record. So, kumbaga, nabenta namin yung item and then nakapagbigay na po kami ng bayad niyan sa supplier. And then, lumipas yung siguro mga 2 to 3 months, nagbigay ulit ng statement of account si supplier na hindi pa daw namin nabayaran. During that time, manual kami lahat. So, wala kaming history ngayon. So, yung history lang namin is yung mga screenshot lang. So, ayun, lesson learned talaga sa amin. So, sa akin naman, nanindigan talaga ako na nagbayad na ako doon. And then, meron din naman kaming pinakita na mga screenshots and then sa resibo naman. So, it's very important na meron ka talaga mga records. Meron kang sistema talaga para sa lahat ng process sa negosyo mo dahil kapag hindi mo yan nakita, hindi mo yan napansin, magkakaproblema ka talaga in the future. Imagine mga boss, if wala akong records during that time, so lugi talaga dahil twice kang magbabayad sa supplier mo tapos hindi mo yan alam. Ayun, kailangan mo talaga na lagyan talaga siya sistema yung negosyo mo para kahit na anumang mangyari, matatrack mo talaga in the future. So, balik tayo sa topic natin mga boss. Kung gusto mo talaga na maiwan mo yung computer shop business mo ngayon, dapat kang magkaroon ng sistema. So, ano ba yung sistema? So, it doesn't mean na sinabi kong system ay automated siya. It could be manual, it could be automated. Lahat ngayon na gumagamit ng automated system, at first gumamit talaga sila ng manual. So, hindi mo yan ma-convert lahat ng naka-automated system kung wala kang pulidong sistema na manual. So, it will start talaga na manual talaga yan. So, lahat ng SOP mo, standard operating procedure, ay manual talaga yan lahat. And then, i-convert mo yan into automated system. Pero, hindi siya required na meron ka talagang automated system. So, sinabi ko lang sa inyo ngayon na dapat meron kang sistema talaga sa business mo. Kahit na manual lang yan, okay na yan. Dahil kung ikaw lang talaga ang may alam ng lahat ng bagay sa business mo mga boss, hindi yan business, di ba? Trabaho yan. Dahil hindi mo yan maiwan-iwan, hindi mo yan mapasa sa iba dahil ikaw lang yung may alam. Example mga boss ha, sa computer shop business mo ngayon, nagre-repair ka ng mga computer. So dapat meron kang sistema talaga, step by step process kung ano yung ginagawa nila. If every time na merong dumating na customer, ano ba yung first step para ma-process nila? So for example, first is receiving. Second is diagnostic. Third is kailangan mong i-inform sa customer kung ano yung mga nakita mo. Fourth is kailangan mong i-record lahat kung ano yung mga nakita mong problem sa unit, sa computer bago mo siya buksan. Fifth, kailangan mong i-check kung ano yung kailangang palitan. Ganun yung process talaga. Standard operating procedure sa negosyo. So lahat ng aspeto sa business mo kailangan merong ganyan. Kung meron kang ganyan sa negosyo mo ngayon mga boss, madali mo siyang ipasa sa ibang tao, sa magiging staff mo in the future.
And then ikaw, pwede kang magpahinga, pwede kang makipag-meeting sa mga potential clients nyo. Kahit na nandun ka sa ibang bagay or busy ka sa ibang bagay na para mapalaki mo yung business mo, hindi ka mawuwori na iwan yung business mo dahil meron kang sistema na tumatakbo talaga sa loob. So, ang pinapunto ko lang talaga dito mga boss, no, na kung gusto mo talaga maiwan yung business mo dahil meron ka pang gustong trabahuin para mas mapalago mo palalo yung computer shop business mo ngayon, so, ayan, kailangan mo talaga ng sistema dahil yan mismo ang magpapatakbo ng business mo kahit na wala ka. Kasi kung nakadepende lang yan lahat talaga sa'yo, nako, hindi talaga uusad yung negosyo mo. Kung ikaw lagi lahat ng gumagawa sa business nyo, darating talaga yung time na mapapagod ka, mabuburn out ka. Ayun, malaking epekto talaga yan sa negosyo mo dahil hindi ka makakapag-isip ng mabuti para mapa-improve mo lalo yung negosyo mo. Dahil sabog yung utak mo, dahil sobrang busy, dahil inaatupag mo pa yung mga bagay na supposed to be ay hindi mo na trabaho. So, kailangan mo talaga na magtiwala sa ibang tao dahil yan mismo ang makatulong sa atin sa computer shop business natin. So, sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss, no, dahil naniniwala po ako na kung gusto mo talagang mapalago yung computer shop business mo at gusto mong maiwan yung computer shop business mo at gusto mong tumakbo yung business mo kahit na wala ka, kailangan mo talagang magtiwala sa ibang tao, 'di ba? Kailangan mong matutong mag-delegate ng trabaho. Kailangan mong bitawan yung trabaho mo ngayon, ipasa mo 'yan sa ibang tao, ipasa mo 'yan sa mga empleyado mo. And prerequisite niyan, bago mo yan mapasa sa ibang tao, dapat meron ka ng gumaganang sistema. Kahit manual process yan, basta gumagana sa'yo, ayun, pwede mo na yang ipasa sa mga tao mo. Diyan mo lang ma-feel na pwede mo na siyang iwan yung negosyo mo kahit na nasa malayo ka, kahit na nasa client meeting ka, okay lang, kampante ka dahil tumatakbo yung business mo, dahil meron kang sistema, meron kang procedure na gumagana sa loob ng negosyo mo kahit na wala ka. So, dapat po nating tandaan mga boss, no, na bilang may-ari ng computer shop business, hindi po siya katamaran na magpahinga tayo. Kailangan natin yan dahil tayo yung head ng company, and then if sobrang pagod tayo dahil yun nga, sobrang busy mo, ang dami mong ginagawa, so ayun, hindi talaga makakausad yung negosyo mo. Ang pinaka-goal talaga natin sa business natin ay magtagal. At syempre, dapat tatakbo yung business natin kahit na wala na tayo doon. Dahil yun yung paraan natin para mapasa natin sa next generation. Kunwari sa anak mo, sa mga apo mo, di ba? So, dapat meron ka talagang sistema dyan para mas madali mo siyang ipamana. At makakamit mo yan mga boss sa simpleng sistema lang. Ayun, kung gusto nyo po ng ganitong klaseng video, mag-like and share lang po kayo sa page natin, and then sana mag-comment din kayo sa baba kung ano yung gusto nyong topic natin next time, di ba? And also mga boss, no, invite ko pala kayo. Meron tayong ginawang Facebook group which is Work Smart Community. Ayun, pwede tayong mag-usap doon about business, about life, about exercise. Antayin ko po kayo sa loob. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takets mga boss! Bye-bye!